Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko. Magandang juror morning. Kapwa kalahin kayo manggi. Kapwa Pilipino. Kapwa mga soberanong Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Hari naway nasa maayos po kayong kalagayan sa mga oras na ito at sa mga oras at araw, buwan, taon pang mga darating sa buhay po natin dito sa mundo. Sa pagdinig po kahapon ni Senador Gordon sa Senado, tila nasabon at napagbantaan pa ito pong mga opisyal sa customs at iba pa na maaring sangkot sa sabwatan. May nakikita kasi si Senador Gordon na sabwatan dito. Dito po sa Cebu na ito na kung saan napaka-massive pala ito. Worth, ang dati-dati pagkakalam lang natin, mga 6.8 billion. Pero hindi pala, mabot pala ito ng mga 11 billion. Bilyones po ito. Ito po ay nung Agosto. August 7. Ito pong Cebu shipment na ito ay pumasok sa ating bansa at na-intercept ng mga operatiba sa custom. Pero nung pangalawang araw, at nung sumunod na pa araw, may mga nakita silang mga similar na containers. Hindi containers. Similar na magnetic lifter daw. Pinagmukha lang pala magnetic lifter yun, pero hindi naman pala. Talagang para lang mailigaw. Okay? At found at yung droga na estimated nga 11 billion doon sa mga similar na magnetic containers ay naglaho na parang bula. Now, napanood nyo naman siguro yung pag-delay. Kung hindi nyo napanood, may mga discarding ginawa doon. Halimbawa, may mga gumastos pa tayo, ang gobyerno gumastos pa para sa surveillance di umano. Pero sa paniwala ni Senador Gordon na kapanipaniwala naman, mukhang hindi surveillance ang kanilang ginawa. Kung hindi, protection racket. Kita mo nga naman, nagkakwarta na sila sa maling pamamaraan. Naku po, medyo gumastos pa tayo. Hindi lang medyo, talagang gumastos lang tayo. Gumastos talaga tayo. Okay, now, nais natin pasalamatan po ito. Yung mga magigiting at huwaran ng mga kapwa natin soberano. Ito pong si Angelo Ramilo. Ito po yung forklift operator doon po sa isang warehouse sa Cavite. GMA, kung hindi ako nagkakamali, Okay, now, siya po ay isa sa nagbigay ng impormasyon, whistleblower, para kaya natunton na booking yung pong mga ipinuslit na sa custom at dinala doon sa warehouse sa Cavite. Kaya, Angelo Ramilo, mabuhay ka. Ikaw ay isang huwaran, likas Pinoy, makadiyos, makatao, makatarungan, at kapakipakinabang sa bayan sa isip, sa salita, at sa gawa. Buhay o kayo. Ang isa pa pong bibigyan natin ng pugay ay walang iba kung hindi itong si Eric M. Rodelas. Siya po ay warehouseman doon po sa nabanggit na warehouse sa Cavite.
Dalawa po sila. Oh, ito yung pangalawa eh. Parang may pangatlo pa yata, hindi ko pa nakuha yung pangalan. Ha? Anyway, mabuhay o kayo, Eric M. Rodilas, at kayo po ay isang huwaran, likas Pinoy, makadiyos, makatao, makatarungan, at kapakipakinabang sa bayan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Buhay ko. Ito yung ating pinapalakpakan. Itong mga ganitong tao. Oh, at hari nawa, ang akin pong panalangin sa may kapal at alam ko sasamahan no tayo rito ng ating mga kapwa soberano, mga idol. Oh, sa dalawang ito, sasamahan tayo ng sambayan ng Pilipino rito, kapwa soberano na ipanalangin sa Panginoon. Hari nawa, kayo ay kanyang bigyan or takluban ng kanyang mantil ng proteksyon. Kayo at ang inyong pamilya. Okay, so ang susunod po natin sa palatuntunan, Okay, so dahil po sa pangyayaring ito, abay minabuti ng Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ilagay sa control ng militar ang customs. Ilagay sa control ng militar. Military takeover. Ito po ba ay ika nga may batayan alinsunod sa umiiral na batas o ito po ba ay knee-jerk reaction po lamang? Knee-jerk reaction po lamang at walang mabuting idudulot. Well, ayon po sa Ligang Batas, walang sinuman na miyembro ng Armed Forces na aktibo pa sa serbisyo ang anumang oras, anumang araw, buwan, ay maaring italaga sa anumang kapasidad sa mga sibilyan na posisyon sa gobyerno. Kasama pati ang mga government-owned or controlled corporation or any of their subsidiaries. Naalala ko tuloy, mga kalahin kayo manggi, nung ako ay nandun pa sa, medyo bata-bata pa ako. Sa bagay, bata pa naman ako. Millennials. Ay, hindi pala. Phillennials. Feeling millennials na lang. Ako po yung nagtrabaho sa Negros Navigation. Cheers po. Cheers. Ako po ay nag-drive nung 30-footer, closed van. Haba nun, laki. Wala nang isa-isayo yun. Sinabi lang sa akin ng dispatcher, kaya ba i-maneho ito? Sabi ko, malamang. Kasi hindi ko pa nasubukan Malamang ako. May mga, di ba? May manibela naman yan. May cambio. May clutch. May silinyador. May preno. So, yung kaya-kaya ko manipulahin yun. Pero kung papasan, hindi ko kaya yan. Anyway, sige kanya. Kung may susi, biyahe ka Fortune. Fortune Tobacco Corporation. Ni Lucio Tan. Siyempre, bago pa na ako rito sa Maynila noon, doon sa amin sa Negros, sa Bacolod City, wala kaming nalalaman gaano kung ano nangyayari dito. Siyempre, kontrolado yung media Hindi po ba? So, ako po ay namangha sa aking nasipat doon po sa Fortune Tobacco Corporation. Yung aking mga napansin. Sabi ko, teka muna, may mga pangalan kasi sa labas sa opisina nila. Ay mga militar. Mga militar ang nakalagay doon ng mga pangalan. Si General ganito, si Colonel ganyan. Sabi ko, teka muna. Ba't nandito?
Hindi naman mga retirado na to mga to. Ba't nandito sa Fortune Tobacco Corporation na hindi naman pagmimayari ng gobyerno? Diba? So, nagtataka ako. Pero siyempre, dahil sa nagtataka ako, nagtanong-tanong ako sa mga, doon ko nalaman na hindi naman mga retirado yung mga aktibo pa sila. Oh, yan ngayon ang ginagawa dito. Ala Marcos, ha? Ala Marcos. Yan ang kasunod niyan. Di ba? Para tuloy, hindi maiwasan may isip, ano to? Creeping martial law, militarisasyon. Pero isang bagay yung check dito sa palagay ko, mga kalayan kayo manggi. Pagka mga militar na ang nag-take over dyan sa Bureau of Customs, aba, wala na. Wala nang mga smuggling dyan. Lahat ng katiwalian, wala na. Di mo na mababasa at makikita sa mga balita. Di ba? Eh, siyempre, martial law eh. Pag military takeover, pag sinabi na, ay, bawal yan. Naalala ko tuloy yung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. May nangyaring masaker doon sa Ampatuan, sa ARMM. Agad na nagdeklara ng martial law. Abay, sabi ko, teka muna, ba't martial law? Diba? Ano ba? Tapos na yung massacre eh. Wala naman silang balak yung mga nagmassacre, tinuturong mga nagmassacre at ebidensya naman yan, malinaw, mga ampatuan nga, no ha, na mangagaw ng pwesto o agawin ng gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo. Wala. Ay mga kapanalig yun sila eh. Mga kasabwat. Kaya sabi ni Saldi Ampatuan eh, Madam President, siguro naman, di mo nakakalimutan kung ano ang ginawa ng aming pamilya para sa iyo nang nakalipas na halalan. Di ba? So, ibig sabihin, huwag mo naman kami pabayaan dito. Aba, okay. So, ngayon, mga kalayan kayo manggi, pinagtanto ko, ano kaya ang meron talaga rito? Bakit magdideklara ng martial law? So, hindi naman din na kailangan maging henyo ka para maunawaan mo ang mga bagay-bagay. Siyempre, pag martial law, yung taga-media, kontrolado. Lahat ng tao, kontrolado. Pag sinabi ng militar na, ops, may operation kami dyan sa mansyon ng Patuan, bawal kayo, gandun lang kayo, mga 5 kilometro layo nyo. Hindi kayo po pwedeng sumama sa amin dito. Delikado. Ano yung delikado? Delikado. Baka malaman nyo kung gaano kalaki ang pera makukuha namin dito. Hindi po ba? Hindi po pwede malaman nyo. Mamaya, isiwalat nyo pa. Para po kontrolin ang sitwasyon at wag nang maibunyag ang karapatan ng mga mamayan na malalaman na dapat alam the right to know, masasagkaan. Martial law eh. Di po ba? Ayan. Actually, yung nangyayari sa ating bayan, kurakot dito, kurakot doon. Anong epekto niyan? Siyempre, doon sa mga kurakot, happy sila. Happy sila. Nanggigitata sila sa yaman lalo eh. Katakot-takot na kayamanan na yung kanilang mga nakukulimbat. Paano naman ang bayan ng Pilipino pag sa ganung sitwasyon? Ayan po. Kakawag-kawag ang higit na nakararami sa atin sa kumunoy ng kahirapan. Kaya marami, di po ba? Gutom eh. Bukod sa gutom, na pagkakaitan pa ng karapatan. Yung Bill of Rights natin, 22 ng mga karapatan ang meron tayo. Pero, yung ba mga karapatan na yan ay hindi nalalabag? No sweat, nalalabag yan ng mga nasa puder na naghari-harian. So tayo, mga soberanong Pilipino, sovereign but
powerless Pilipino, ayan, kakawag-kawag sa kahirapan, sa kumunoy ng kahirapan. At wala akong pwedeng magsalba sa atin, ha? Mind you, kundi tayo mismo. Sarili natin. Kaya magsikap tayo, magkaisaw tayo. Ha? Sumama ho kayo sa layunin ng team juror. Ano yung layunin? Simple lamang po. Ilagay po natin ang kamay, ilagay ang kamay. Kukunin natin ang batas sa kamay ng iilan. Ilang mga trapo, mga naghari-harian sa bansa, hawak nilang batas sa kanilang mga kamay. Kaya nga tayo na mahirap Pag nagnakaw sila, sinumbong natin, yung mga nagsusumbong, ang nakukulong. Pag shabu lord sila, drug lord, sinumbong natin, yung nagsusumbong pa nakukulong. Pag sila ay lumalabag ng karapatan ng mga sambayanang Pilipino, ng mga soberano, ang nagsumbong pa nakukulong. Kasi hawak nila ang batas So kukunin natin yung batas sa kanilang mga kamay at ilagay natin ang batas sa kamay ng mga soberanong Pilipino. Sa lahat ng soberanong Pilipino kung saan ito nararapat. Ika nga jury justice system. At ang ating modelo ay ang California Judicial Branch sa United States of America. Alam nyo, lahat ng mga estado sa Amerika, trial by jury ang uso. Pero nagkakaiba lang sila doon sa, may mga konting pagkakaiba. Halimbawa, yung grand jury, merong iba doon, 16 lang, may 19, may 23, yon. So, ang atin, para wala ng kalituhan, yung California Judicial Branch na jury justice system, ang ating modelo. Hindi po ito katulad ng kalaksin ng iba. Ito pang komunista Yung bang kangaroo court kung tawagin. Speaking of kangaroo court, dyan po sa Comelec, kangaroo court po yan. Kung sa bagay, lahat naman na korte, kangaroo court Saan ka naman nakakita? Halimbawa, inakusahan ka ng gobyerno. Kahit na anong akusa sa iyo. Sino ang gobyerno nag-akusa? Sino nagpo-prosecute? Gobyerno din. Sino huhusga? Gobyerno din. Asa ka dadamputin? Pag dinimanda mo ang gobyerno, ang taga-gobyerno, yung malakas kasi sa gobyerno may mga pipitsugin din dyan Kaya nga yung mga pipitsugin, nagkukumawag ka agad dyan na sumampa sa bakod ng partido na nakapwesto. Hindi po ba? Panahon ni Gloria, lahat sila puntahan sa ano bang partido ni Gloria noon? Gloria Labandera. Anyway, kung sino yung presidente, nung panahon ni Pinoy, sampa na naman sila sa bakod ni Pinoy. Panahon ni Pangulong Duterte, sampa na naman sila sa PDP laban. At may hugpong pa ngayon, hugpong ng pagbabago. Sabi nila pagbabago, pero tanungin mo, ano bang babaguhin dito sa bansa? Hindi nila alam. Hindi nila alam na baguhin dapat dito yung salot na sistema ng justisya. So magsama-sama po tayo dito, kunin natin ang batas sa kanilang mga kamay, tilagay natin sa ating mga kamay. Sinong kwalipikado? Maging jurors, maging juror, lahat na sabay ng Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, kwalipikado. Iyon, rapol ang pagpili. Kaya hindi na mamanipula at hindi nasisindikato. At ang trial jury, yan ay binubuo lamang pagka mag-umpisa na yung paglilitis. So, ang hirap. Kahit anong patambling-tambling ang gagawin mo, walang mangyayari sa buhay ng sisindikato sa proseso. Ayon po dito sa whistleblower. Ito, likas Pinoy din ito. Kahit siya ay Pinay. Dahil siya po ang may lakas ng loob. Sapat na lakas ng loob. Although nininervyos din siya. Sino ba naman ang hindi ninervyusin merong clear and present danger sa buhay ng mga whistleblowers sa bansang ito. Di po sila napoproteksyonan
ng batas. Paano sila poproteksyonan ng batas yung mga nakaupo sa gobyerno ang kalaban mo? No? Di po ba? Miski yung judge. Alam mo, ang buhay ng judge masyado ding ano ba tawag na ito? Under duress po sila palagi. Ha? So kakaba-kaba sila palagi. Nakalagay sa balag ng alanganin palagi ang kanilang buhay. Kaya isa sa itinuturong dahilan na ito ni PIDEA Director General Aaron Aquino ay yung mataas na opisyal sa gobyerno na nagpoprotekta doon sa kay drug lord queen. Si Yuk ba yun? Yung anak niya. Naabsuelto sa kaso. Dahil may nagpoprotekta daw na mataas na opisyal sa gobyerno. Teka muna. PIDEA Director General siya. Diba? Sinong isa lang? Ang mas mataas, hindi naman isa lang. Siyempre, nandyan yung, bukod kay Pangulong Duterte, siyempre, si Bongo, mas mataas din ang sa kanya yun dahil hindi lang nakakabulong, nakakapangalabit pa kay Pangulo yun. Sino pa? Media Aldea. Ayan ang mga medyo tigasin. Mas tigasin sa kanya. Itong chief PNP kaya, pwede rin na isama sa mga suspetsado. Kasi kahit mababa ranggo niya, kaysa Director General, hawak niya naman yung mga pulis, sumusunod sa kanya May mga armas. Hindi po ba? Lalo na yung mga tiwaling mga pulis. Alam niyo itong mga tiwaling mga pulis, ito yung alagaan ng mga tiwali din ng mga politiko So, sino yung mataas na opisyal na yun? So, ayon dito, balikan lang natin itong si Huwaran Attorney Mangawang. Sa loob daw ng 30 anyos niya na serbisyo sa customs. Itong administrasyon ni Pangulong Digong ang pinakakurap. Hindi ba galit sa korupsyon si Pangulong Digong? Ang sabi nga niya corruption must stop. Nung nangangampanya siya, ito yung tatlong gusto niyang ang gusto niyang lipulin itong tatlong klase ng mga Pilipino, mga anay, mga buhaya, buwitre sa lipunan. Ito yung mga kurakot. Ito yung mga drug lords. Palulutangin daw niya ito sa Manila Bay para tumaba daw mga isda riyan. At syempre, yung mga kriminalidad. Yung kriminalidad naman, kumbaga, byproduct lang yan Byproduct lang yan ng korupsyon. Maging yung mga illegal drugs na yan, byproduct lang yan. Yung paglipaan ng illegal drugs, byproduct lang po yan ng korupsyon. Kung walang korupsyon, wala yung mga illegal na droga. Wala yung mga kriminalidad kasi magiging hayahay ang buhay ng Pilipino. Sa yaman ng ating bansa, napaka-simple lamang po. Napaka-simple lamang po na solusyonan ang kahirapan dito sa bansa. Hindi katulad ngayon, maraming ang mga magagandang proyekto ang gobyerno, may Pantawid Pamilya Program, may mga ayuda para sa mga magsasaka, mga mangingisda, etc. Pero, ano nangyayari? Nakukurakot ang pondo So, that's the problem. Nakukurakot ang pondo. At kapag nakukurakot ang pondo, ay wala mangyayari sa buhay natin pare-pareho. Kung hindi, maghirap sa buhay. Ayan. And so, yan po ang problema. Salot na sistema ng hustisya. Yan po ang dapat po nating palitan. Tayo po ay magkaisa at gawin nating unifying factor. Mga kapwa soberanong Pilipino, gawin nating unifying factor ang empowerment. Empowerment of the sovereign Filipino people. Tayo po yun. Lahat tayo.
Empowered tayo kapag tayo ang may hawak ng batas. Palulusot. Marami nagsasabi. Sabi nila, teka muna. Pagka ang mga Pilipino, ang nilagay mo dyan, nahuhusga, unang-una na yun, may kultura ng korupsyon. May kultura ng korupsyon. Kaya kung yun ngang judge na nagsunog ng kilay, diba? Para maging abogado, 10 taon na naging abogado ba para maging judge, nasusuhulan. Yan pa kayang mga ordinaryong, mga huy-puloy, yung mga mangmang mayan, ang hindi. Alam niyo po, kulang sa kaalaman yung mga nagsasabi ng gano'n. Bakit to kanyo? Korupsyon. Ang judge ho kasi, kahit sinasabi mga kurakot ng mga judge, marami o karamihan po riyan o higit na nakararami ay matitino. Kaso nga lang, kahit matino kang judge, kung ang kalaban mo naman, drug lord, may pera. May pera, Billion, trillion. May panggastos. May pangsuhol para may pambayad sa mga riding in tandem. At hindi lang ikaw, buhay mo, judge, ang may lalagay sa balag ng alanganin. No, Pati buhay ng mga pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. So, anong gagawin mo? Di ba? So, kahit di ka kurakot, kung hindi mo man tatanggapin yung isinusuol sa'yo, gagawin mo yung gusto nila mangyari. I-absuelto o ma-absuelto ang kanilang mga kapanalig na nakakulong o may kaso. O kung hindi man, patulugin mo yung kaso. O judge, patulugin mo yung kaso, kantahan mo. Kantahan mo na Ave Maria. Ave Maria. Diba? Para mahimbing ang tulog niya riyan sa sala mo. Kahit wag na sa kwarto, sa sala mo na lang patulugin mo yung kaso. Ganyan po. Masyadong stressful. Nakaka-stress ang buhay ng judge. Sa mga juror, ganun din ba? Hindi ho. Kasi una-una, ang mga juror, binubuo lamang yan trial jury sa oras na mag-umpisa na yung paglilitis. So habang hindi pa nag-umpisa ang paglilitis, sino ang gagapangin na akusado? Wala. Wala siyang gagapangin. Kahit magaling pa siyang gumapang, hindi mo kaya alam kung sino yung mga judge pa di ba? Pagkatapos, pa-impaneled na yan. Antimano, umpisa na yung paglilitis. Mula alas 9 na umaga, alas 4 ng hapon, minsan nag-overshoot. Pagka medyo ganado, judge, at medyo maganda yung diskusyon. So, 5 araw lang, tapos ang kaso. Paano mo gagapangin yung 12 sa loob ng 5 araw, 12 namang hindi mo naman kilala? At kapag may lumapit sa mga juror, kumausap tungkol sa kaso, kailangan nila ipaalam sa judge. O di madadagdagan ng kaso ng mga sindikato o ng akusado kung siya naninindikato at nanunuhol. So meron lamang pong dalawang tungkulin sa pinakabuod ang ating mga iniluklok sa gobyerno. Siguraduhin na tayo ay ligtas at mauunlad ang buhay. Iyan po ang biyaya na bitbit ng demokrasya. And so, iwanan ko pong tanong sa inyo sa araw-gabi na ito. Kayo po ba? Masasabi po ba natin pare-pareho lahat tayo na tayo ay ligtas at maunlad ang buhay? Ko pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, kilatis lagari po lamang, Mr. Juror. God bless us all. God bless Philippines. Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko.